Breaking news, US at Pilipinas, pinakamalaking military drills gaganapin sa harap ng Taiwan Strait sa West Philippine Sea. China gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong BBM, mas lalo pang palalakasin ng mga kagamitan ng Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang atin mga teritoryo. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Magsasagawa umano ang Pilipinas at United States sa mga tauhang military exercise sa susunod na buwan sa mga pangunahing lokasyon, kabilang nga ang mga isla sa Pilipinas na nakaharap umano sa South China Sea at Taiwan, habang patuloy na kumukulo ang tensyon sa China sa riyon. Ang mga pagsasanay na ito ay tinawag umano na balikatan o shoulder-shoulder, ay lilipat mula sa malawak na mga kampo ng militar at kanayunan patungo sa mga lokasyon sa hilagang kanluran ng mga riyon. Sinabi ni Coronel ng Hukbo ng Pilipinas na si Michael Yudico sa isang briefing nito lamang Martes. Ayon pa nga umano rito, ang mga drills na ito ay bahagi ng kanilang mga taunang pagsasanay at naglalayong mapalakas ang kanilang kakayahan sa kooperasyon sa seguridad. At mga drills na ito ay naglalayon umano mapanatili ang seguridad at kaayusan sa riyon. Nito lamang nakaraang taon, nagkaroon ng pinakamalaking military drills ang Pilipinas at Estados Unidos na mga nakaraang dekada. Isa sa mga highlight ng pagsasanay nito ay ang pagpapalubog ng mga barko gamit ang mga rocket. At mga military drills na ito ay nagdudulot ng tensyon sa riyon, lalo na dahil sa mga isyu na teritorialidad sa South China Sea. Ngunit ang Pilipinas at Estados Unidos ay nananatiling nagpapatupad ng kanilang pagsasanay bilang bahagi ng kanilang bilateral na ugnayan at upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kaya ano na naman kaya ang masasabi ng bansang China rito sa gagawin military drills ng US at Pilipinas, lalo pa ngayon nakaharap pa sa Taiwan Strait na kung saan malapit umano sa China. Ito mga kababayan, ang ginagawang military drills umano ng US at Pilipinas ay para umano palakasin ang ugnayan militar nito. Kaya hindi dapat makialam ang bansang China sa anumang mga aktibidad na ginagawa umano ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito, dahil ito ay nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. Ang China kasi ay lalo pa ngayon nagiging agresibo ang mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Nito lamang mga nakaraang araw, muli na naman umano hinaras ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at pinaputukan pa umano ito ng mga water cannon. At ayon pa nga rito, nagbigay ng pagkabahala sa mga kalyadong bansa ng Pilipinas, lalo na ang Australia, na handa umano itong tumulong sa bansang Pilipinas kung sakali ay hindi pa rin itigil umano ng bansang China ang pang-aapi nito sa mga barko ng Pilipinas at pangbubuli nito. At ang Estados Unidos ay nananatili ang suporta nito sa Pilipinas. Lalo pa ngayon nagiging agresibo umano ang mga aksyon ng China, kaya ang Estados Unidos mananatili umano ang kanilang presensya dito sa Pilipinas, lalo na umano ang gagawin mga drills na ito sa susunod na buwan. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga layunin ng drills na ito ng US at Pilipinas ay ang pagkakaroon umano ng malalakas at maayos na puwersa sa riyon, ay nagpapakita umano ng determinasyon ng mga bansa at ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Karapatan ito ay nagpapadala ng mensahe sa ibang mga bansa na hindi dapat lalabagin ang mga teritorial na hangganan at sumunod sa internasyonal na batas. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng mga drills na ito, ang mga persang militar ng Pilipinas, Estados Unidos ay nagkakaroon ng pagkakataon na palakas ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga bansa na sila ay handang harapin ng anumang banta o krisis ng rehiyon. Ayon pa dito, ang military drills ay mga puwersang militar ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpalitan ng karanasan at teknik at estratehiya sa pagtatanggol. Ito ay magpapalawak ng kanilang kaalaman at kahusayan sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. At ayon pa dito, ang mga ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ito ay nagpapakita ng malasakit at suporta ng Estados Unidos sa seguridad ng Pilipinas at iba pang mga kalyadong bansa sa rehiyon. Ang malakas na ugnayan at kooperasyon ay mahalaga upang mapanatili ang solidong pagkakaisa at pagtugon sa mga banta sa rehiyon. Ayon pa dito, ang mga drills na ito ay nagpapakita lamang ng determinasyon at magpapalakas ng kakayahan at mapanatili ang karanasan at pagpapatibay ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga pamamagitan umano ito ng inaasahan na mapanatili ang kapayapaan at seguridad
at kaayusan sa South China Sea at Taiwan. Ang Estados Unidos ay madalas umano gumagawa ng mga drills at mga joint military drills dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea, kasama umano palagi ang Pilipinas at Japan. Noong mga nakaraang taon ay ilang bisis umano gumawa ng mga military drills at pagpapatrolya ang Pilipinas at Estados Unidos umano sa West Philippine Sea. At ngayon, muli na naman umano magaganap ang military drills na pinakamalaki dito sa Pilipinas. Ay ito nga kung tawagin ay ang Balikatan Exercise, mga kababayan. So ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo sa ginawa ngayon ng Pilipinas at US dito sa South China Sea? Ang military drills nito na nakaharap umano sa Taiwan, kung saan malapit sa China. Ano na naman kaya ang makukomento ng mga Tseno rito sa gagawing drills ng Pilipinas? Kasi tuwing na lang may ginagawa umano aktibidad ang Pilipinas, palagi na lang umano bumubuntot ang mga barko ng China at nagbabantay umano ito. Kahit nasa loob pa umano ng eksklusibong economic zone ang US at Pilipinas na gumagawa umano ng drills, ang mga barko ng China ay nandun lang din lamang umiikot kung saan umano malapit sa ginagawang aktibidad ng US at Pilipinas. At sa iba pang mga balita, patuloy na nag-upgrade ang Pilipinas ang mga kakayahan ng Philippine Coast Guard at ituloy ang mga modernization ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangunahing talumpati sa Lowy Institute sa Melbourne, Australia, na hindi kailangan ibibigay ng Pilipinas kahit 1 pulgada at parisukat ng teritoryo at maritime na jurisdiction ito sa alinman sa bansa. Kaugnay nito, pina-upgrade natin ang kakayahan ng ating Philippine Coast Guard na tinutukoy ang mga modernisasyon ng ating sandatahan lakas. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa unang bahaging taong ito, dinaprubahan ko ang updated Acquisition Plan ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag umano na Horizon 3 na alinsunod sa ating Comprehensive Archipelagic Defense Concept. At ang mga puwersa ng Pilipinas ay dapat umano magarantiyahan na hanggang sa abot na makakaya ang mga Pilipino, ang korporasyon ng Pilipinas at yaong mga pinahintulutan ng gobyerno ng Pilipinas na walang hadlang ang mapayapang pagkalugad at pagsasamantala sa lahat na likas na yaman sa mga lugar kung saan tayo ay may jurisdiksyon kabilang sa loob ng eksklusibong economic zone ng bansa. Alin sa internasyonal na batas, ay nga ang mga ahensya, pwersa, institusyon ng Pilipinas ay nagsisikap umano palakasin ang kanilang mga kakayahan. Sinabi umano ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bansa ay nasa frontline ng mga internasyonal na pagsisikap sa pangangalagaan at ipagtanggol at itaguyod ang mga patakaran na nakabatay umano sa internasyonal na kaayusan. At ayon pa nga umano rito, ang mga modernisasyon ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ay mahalaga sa isyu sa West Philippine Sea dahil ito ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahan na protektahan at ipagtanggol ang kanyang karapatan at interes sa nasabing teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.